Hi, Mommy. Hello, darling. Si Ate Ernestina nasaan? Ay, nako. Nasikaso lang. Halika, naman tayo sa lungan mo ko. Mother and daughter. Mommy, bakit gano'n na lang si Ate Ernestina sa akin? Darling, pinagmamalasakitan ka lang niya. Sobra-sobra naman yata pagmamalasakit yon. Nako, ikaw na nga itong pinagmamalasakitan. Ikaw pang galit. Sana mo kami lalagay sa'yo. Eh, Mommy, hindi naman pagmamalasakit yung ginawa niya sa akin eh. Kung alam niyo lang. Alam ko. Alam niyo, eh, ba't wala kang ginawa para pigilan siya? Dahil kung ako rin yon, ganun din ang gagawin ko. Anong klase mga tao kayo? Pinangangalagaan ka lang ni Ernestina. Bakit? Wala na naman ako reputasyon. At mas lalo siya, no? Wala na pinangangalagaan reputasyon si Ate Ernestina. Huwag mong pagsalita ng ganyan ng ina mo. Ano sabi mo, Mami? Si Ate Ernestina, Mami ko? Ang ibig ko sabihin, huwag mong pagsalita ng ganyan ang kapatid mo. Paloma, mahal ka niya. Kaya niya ginagawa ito sa'yo. Dahil mahal ka niya, kaya intindihin mo naman siya. Ayaw mo ba yung may nag-aaruga sa'yo? Dapat nga mas magpasalamat ka dahil higit pa sa kapatid ang turing niya sa'yo. Bakit nga ba, Mami? Kamusta ka na? Okay lang. Ikaw? Okay lang din. Bakit ayaw mo pumunta sa bahay? Dahil ba sa mga sinabi ni Kuya Alberto? Sana pag magkasama tayo, hindi na ito yung pinag-uusapan natin, pero sana maniwala ka rin na nagsisinungaling na si Kuya Alberto. Bakit? Sino nagsabi sa'yo nun? Daddy mo? Naapektuhan din naman ako sa mga nangyayari. Napanood ko sa TV, suot niya yung bracelet na binili ko sa'yo. Ito rin suot ko pa hanggang ngayon. Paloma, ngayon ka lang dumating? At bakit mo hinahayaang maglasing si Mami? Ay, hindi ako lasing, ha? Ito nga si Paloma, ang mukhang nakainom. Dahil kung ano-ano ang pinag-iisip, binibigyan kahulugan ng mga sinasabi ko. Bakit ano sabi niya? Kaya ko siya kay Mami, ecstasy yata ang pulutan. Sabi ko naman sa akin, ikaw daw ang Mami ko. Ba? Hanggang kailan? Kung hindi tayo magpapa-apekto sa kanila, edi hanggat kailanman. Alam mo, Rosa Camila, kahit kailan di ko makakalimutan ang ama mo ang nagpapatay sa mga magulang ko eh. Carlito, hindi naman totoo eh. Wala kang pureba. Tsaka yung mga sinasabi ni Kuya Alberto, puro kasi nungalingan lang yun. Gusto lang niya siraan si Daddy. At ba't naman niya gagawin yun? Mas papaniwalaan mo ba siya kaysa sa akin? Ako, pinapaniwalaan ko lang ngayon na ang ama mo buhay pa at ako, parehong magulang ko patay na. Sinusumbat mo ba sa akin yan? Hoy, hindi naman ganyan ang sinabi ko. Ang sabi ko, ganyan lang ang mga magulang na katulad ko. Kapatid mo siya, parang magulang ka na rin. Ganon. Ate, mabuti pa. Saluhan natin si Mami. Inuman tayo para naman happy tayo palagi. Oo nga, sige. Kumuha ka nga ng baso. Yung kasalanan ng ama ko, huwag mo naman sanang ipinapataw sa akin dahil hindi ko naman ginagawang ipataw sa'yo mga kasalanan na naging gawa ng ama mo. Ang naging kasalanan ng ama ko,
ang sumalungat doon sa ama mo. Pero ngayon, wala na siya. Carlito, nasasaktan din naman ako ah. Nung nangyari sa'yo yan, kung tutuusin, ayoko na rin mabuhay. Ikaw na lang at si Moming tanging nagiging pag-asa ko. Pati ba naman yun, hindi yung paniniwalaan. Ewan ko sa ngayon, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko eh. So tell me about your career as an actress, Miss Rosales. Well, okay naman. Ayun. Maraming racket. Ito nga, pagod na pagod ako. Grabe, hindi ba halata? Magatas ka muna para lumakas ka. Pwede pa. Hindi mo ako masusungulan sa ginawa mo sa akin. Baka may hala na naman kung ano-ano yan. Pinagsisisihan ko nga yung ginawa ko eh. Pero believe me, it was for the best. Pwede pa. Kung gusto mo magsisi, huwag dito sa kwarto mo. Doon ka sa iba, marami ako iniisip. Gaya nung sinabi ni Mami. Bakit naman ako maniniwala sa isang lasing? Paloma, if you need to know, may ipagtatapat ako sa'yo. Kailan kayo huling nagkita ni Alberto? Well, nasa akin siya ngayon, sa bahay. Oh, is that so? Akala ko kasi na kay Pauline Espiritu siya. Pauline. Mhm. Di ba yun yung sister niya? Yun yung sabi niya sa akin na kapatid daw niya si Pauline dun sa isang asawa ng daddy niya. Alright? I'm sorry, Miss Rosales, pero wala kaming kapatid na Pauline. Ikaw naman, sister. Huwag mo naman akong pagselosin. Kilala ko naman si Alberto eh. And he loves me. At kami hindi. Alam mo bang tinakwil niya ang pamilya niya? Well, saan ba patungo itong usapan ito? Miss Rosales, yung huling dalawang pelikula mo hindi kumita, hindi ba? Hindi naman. Ikaw naman. In fact, nung opening day nung movie na yun, 8 million ang kinita niya. So, sino may sabing hindi kikita yun? At we also learned na wala kang mga offers ngayon, kundi mga out-of-town engagements lang. My God, chismis lang yan, ano? Meron nga nag-offer sa akin ng soap opera and guess what? Ang role ko is madre. Yes. At saka, we also know na wala kang naipon na pera. Sa totoo lang, hindi ito alam ni Alberto. And in fact, ayaw niya na akong pag-artistahin. Ganun niya ako kamahal. And pinapunta ako ng manager ko rito dahil sinabing meron daw malaking offer na pelikula. So, nandito kami, hindi ko naman pala alam na ganitong kahinatnan ko. Pwede ba magkaliwanagan tayo? Binibili niyo ba ako? How does 5 million sound to you, Miss Rosales? 5 million? Well, basta walang frontal, ah. Hindi pelikula yung offer namin sa iyo, pero lalo kang sisikat kapag ginawa mo, papagawa namin sa iyo, Miss Rosales. Basta ba, kaya ko eh. At hindi nangangarib ang buhay ko. We will provide you with security. Pero ang pinaka-importante, Miss Rosales, ay ang walang makaalam nito, maski si Alberto. Well, for 5 million, siguro naman kahit manager ko eh, kaya kong hindi pa alam to, hindi ba? Nagsilang ako noon ng isang
batang lalaki. Halos sabay kami nanganak na ni Mami eh. May pinanganak ka. Pero hindi ko pwedeng buhayin yung bata kasi hindi naman ako kasal sa tatay niya. Makakasira sa profile ni Daddy kaya kinailangan ipamigay sa simbahan. Ayokong sapitin mo yung nangyari sa akin noon. Pero sabi mo, hindi naman pinalaglag ni Mami anak mo katulad ng ginawa mo sa anak ko. Ang drama mo eh, no? Kalabas na nga. Saan ka pupunta? Bahala na! Alam ba, Tita Doris, kung saan na naman nagpunta magaling kong kapatid? Saan? Ano pa? Pinuntahan na naman si Rosa Camila. I just needed to talk to her. Walang masama doon. The fact that you keep on seeing her, masama na yun. Hindi na maulit. Huwag ka na nga mga ako. Gawin mo na lang. Phoebe, hindi ka ba nababagot dito? Would you like to go out? But I don't know where to go. This is San Dionisio, hindi po ito Manila eh. Sige, sabihan ko yung driver na daling ka na lang sa resort. Bakit di na lang kayo sumama ni Carlito sa akin? Hindi mo na siguro, hindi pa nga nakakapagbabang luksa eh. Well, you need relaxation as much as I do. Dapat lumabas din kayo dito sa bahay. Diba? Sige, samahan na lang kita, pero hindi ako magsiswimming ah. Eh, ba't ka pa nagpunta doon? Wanna join us? Sure. Okay, great. I'll go pack things for us then. Eh, saan mo ba gusto tumira? Dito o sa Manila? Kung ako yung tatanungin mo, gusto ko sana, dito na lang. Kasi 'di ba sa Maynila napatay si Mami at Daddy. Aso problema, dito rin naman sila nilibing eh. Pareho rin eh. Pareho may masasamang alaala. Eh, kung sa Manila na lang tayo, pagpatuloy natin yung pag-aaral natin. Actually, huli na nga tayo this semester. Oo nga pala, nakausap ko na nga pala yung mga attorneys natin tungkol sa will ni na Mami at Daddy. Sabi ko, hintayin na muna natin si Lola bago nila basahin sa atin. Carlito, pinag-usapan niyo bang dalawa to? Oh, saan ka pupunta? Sa San Dionisio ho. Pinapupunta ka ng daddy mo? Hindi, hanapin ko si Edmond. Kailangan magkausap kami bago sila mag-usap ni Paloma. Tapos? Eh, kailangan gawin ko na kung anong dapat kong gawin para hindi na sila mag-usap. Ha? Inayaya nyo nga lang ako dito, di ba? Tignan mo ng bariya. Salamat. Ethan, sa ibang resort na lang kaya tayo pumunta. Bakit? What's wrong with this place? Ay, bakit? Hindi, nako. Dito na tayo. Narito na tayo eh. Rosa Camila, dito na tayo. Oo, dito na tayo. Ethan, halika doon tayo magkwentuhan. Sigurado ba kayong wala nakakalam na press na nandito ako para magsambit ng aking affidavit? Sigurado, Alberto. Good. My father likes surprises. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon, Mr. Montemayor. Alberto na lang ako. Alam niyo, marami kasing sumasagot sa tawag ngayon eh. Ang isa dyan ay kriminal. So, game begins. What have we got against Lucinda? Dad, may file na po ako kay Nestor Adorable. Magagamit ba natin? It seems that Nestor Adorable was a victim of injustice before. Ng mga Montemayor? Hindi po. Nang dati niyo pong tauhan. Pero para sa kanila, parang Montemayor na rin ang gumawa. Naghihigante siya. At lumala na lang yun nung namatay yung kapatid niya dito sa nakaraang rally. We must do something about this, Amanda.
Kakampi ko na si Ernestina sa labang ko kay Alberto. Pero paano ang labang ko kay Lucinda? I'm with you, Dad. I just want to make sure. Because at this point, hindi ko na alam kung sino ang kakampi ko o kung sino ang kaaway. Dad, I just wanted to ask, ano ba mangyayari sa kanila if ever? Anong ginagawa sa mga anak na tiwali? Pinarurusahan. Saan ba tayo pupunta? San Dionisio nga. Tara. Doon si tatay eh. Eh, hindi naman siya ang pupuntahan natin eh. Ha? Sino? Hindi sino. Ano? O ano nga? Ang nakaraan ko. Ano? Basta sumama ka na lang. Sige na, halika na. Para makahabol tayo sa last flight. Bakit na naman? Naalala ko na si Kuya Val. Wala na akong kakampi. Nandito ako, hindi kita iiwan. Natatakot ako sa'yo. Kumakampi ka kay Alberto. Kasama na natin siya. Pwede siyang bumaligtad. Pwede ka rin masama sa pagbaligtad niya. Hanggat nabubuhay si Daddy, hindi ako pwedeng bumaligtad. Anong sa atin? Well, naglabasan na mga balita sa dyaryo. At sa tingin ko, kailangan ito sundutin. Nang? Naisubmit ko na yung affidavit ko. Kailangan na lang yung kay Lucinda. Then? And then, if the court so determines, then we will have to be witnesses against Leandro Montemayor. And then? And then, gigisingin na lang ang ating ama ng isang katutak na demanda. At kailangan niya ng mag-aral humawak ng malamig na reha.